Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Senador Marcoleta, na kung saan po ay kinaiinisan, sa madaling salita talagang yung mga kasama niya mismo sa Senado ay iritado po sa kanya. Maliban lang po kay Robin Tanga at kay Amy Bulastog, no? Alam nyo, sa totoo lang, kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nung si Marcoleta po ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi po nagdalawang isip yung karamihang mga senador diyan sa Senado na alisin siya. Bakit? Dahil asar na asar po sila sa pagmamarunong nitong ni Marcoleta. Asar na asar sila sa pagiging sinungaling po nito ni Marcoleta. Asar at bisit na bisit po itong karamihang mga senador sa estilo po sa magaspang na ugali ni Senador Marcoleta. Lalong-lalo na po yung kanyang pagiging mayabang. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, lalong-lalo na po nitong mga nakaraang araw tungkol po doon sa debate nila ni Senador Ping Lacson. Marami pong mga senador dyan na hindi lang umiimik, pero gigil na po dito kay Marcoleta. Bakit? Dahil nakikita po ng mga senador, maging ng ating mga kababayan, na mas importante po kay Marcoleta yung kapakanan ng bansang China. Kaya po gigil na gigil at iritado at bisit na bisit ito pong ilan nating mga o karamihang mga senador dyan sa Senado, dahil nakikita nila na mas pinaglalaban po ni Marcoleta yung bansang China kesa itong ating bansa o kesa sa Pilipinas, na kung saan yung mga Pilipino siya ang nagpapasahod dito kay Marcoleta. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin ang nagtatanong, bakit ba ganon kadesidido itong si Senador Marcoleta na ibigay sa bansang China yung ilang bahagi, lalong-lalo na yung tinatawag na itong island group na to, di ba? So gustong-gusto niya ibahagi o ibigay, ipagkatiwala o isurrender sa bansang China itong island na to o itong isla na ito, na kung saan tayo po ang siyang nagmamay-ari. Bakit gustong-gusto ni Marcoleta? Yan po ang tanong ng taong bayan. Bakit gustong-gusto ni Marcoleta na i-give up na lang ng bansang ito yung Kalayaan Island Group? Bakit gustong-gusto niya na mapunta sa bansang China yung isla na yan? Na samantalang kung may utak sana, kung may pag-iisip, kung may konsensya sana itong si Marcoleta, dapat hindi niya sinasabi yun dahil alam niya na mayroong mahigit sa 40,000 katao ang naninirahan sa isla na yan. Di ba? Naiisip ba ni Marcoleta na kung sakaling alisin, palayasin yung mga kababayan natin dyan sa Kalayaan Island Group, ano kaya ang magiging kinabukasan ng ating mga kababayan? Ano kaya ang magiging kinabukasan o ano ang kahihinatnan ng buhay ng mga estudyanteng tatanggalan ni Marcoleta ng karapatan na mabuhay ng payapa? Ngayon, dahil nga po sa marami ng mga Pilipinong ipit na ipit, marami sa mga Pilipinong galit na dito kay Marcoleta at siya'y naiipit na, ginagawa po niyang tanga o bobo mga Pilipino. At gusto niya baliktarin ng lahat. Nakita ninyo? Napansin ninyo doon sa debate nila ni Ping Lacson? Parang gusto niya pang palabasin na ang may mali, ang may kasalanan pa ay si Ping Lacson. Ganun po katuso etong senador na ito o Chinador na ito.
Kaya nga dahil sa nakikita ng mga Pilipino, dahil sa nakikita ng mga senador, malamang ni isang posisyon never nang magkakaroon ng posisyon nito. Dahil sa kagarapalan, dahil sa kasinungalingan, dahil sa kahambugan, dahil sa pagiging walang kwentang senador nito. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, marahil, para sa akin lang posibleng nabayaran po ng bilyon etong si Marcoleta ng bansang China. Kaya nagiging abogado siya ng bansang ito. Dahil hindi naman siya magkakaganyan Kilala naman po natin si Marcoleta na hindi gagalaw yan, hindi kikilos yan na walang kapalit. Katulad na lamang po nung ginawa niya dahil sa kanyang pagsipsip, dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga Duterte, nakuha niya yung karamihang boto ng mga DDS. Kaya siya nanalo. At maliban doon, dahil nga sa naging tuta siya, naging kapakipakinabang siya sa kampo ng mga Duterte, siya po ay nabahagian ng limpak-limpak na pera na hindi niya binanggit doon sa kanyang salin o hindi niya isinama doon sa kanyang testimonya kung ilan ang kanyang kabuuhang pera, magkano yung kanyang nagastos. Dahil alam niyo na, di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na posibleng nabayaran talaga siya. Dahil hindi naman magkakaganyan yan Hindi magpupumilit yan na ibigay sa bansang China yung Kalayaan Island Group kung hindi nabayaran yung China door na to. Ang masakit lang dito, mga minamahal ko mga kababayan, habang itong si Marcoleta ay nakikipaglaban, nagtatanggol sa bansang China, patuloy tayo nagpapasweldo sa kanya. Patuloy natin na ibibigay sa kanya yung sweldo na dapat sana ay binibigay doon sa mga senador na handang makipagpatayan o handang ibuwis ang buhay para sa ating bayan. Nakakalungkot lang dahil habang nagtatraidor si Marcoleta sa ating bansa, patuloy naman nating ibinibigay sa kanya kung ano ang nararapat para sa isang senador. Sa totoo lang, kung mga Pilipino lang ang masusunod, kung ako lang ang masusunod, walang karapatan na humawak ng pera ng bansang ito, itong si Marcoleta. Lalong-lalo na kung ito ay galing sa taong bayan. Dahil hindi naman niya pinagsisirbisyohan ng taong bayan kundi ang bansang China. Kaya dapat ang magpasweldo sa kanya ay ang bansang China. Total, ang pinaglilingkuran naman niya at pinaglalaban niya ay bansang China. Dapat hindi pera ng Pilipinas ang hawak niya. Kaya para sa akin mga kababayan, napakadelikado. Kapag ito ay nabigyan ng mas mataas pa na posisyon sa ating bansa, malamang hindi niya nasasabihin i-give up ang Kalayaan Island Group. Malamang sa susunod, pag ito ay naging vice presidente kung sakali, dahil naririnig ko nga na maaaring ito ang magiging vice presidente ni Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya ng pagkapangulo, malamang sa susunod sasabihin niya na i-give up na natin ang buong bansa at gawin na nating probinsya na lamang ito ng bansang China. Ngayon ang tanong ko sa ating mga kababayan, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na dahil lamang sa isang tao mawawalan ng halaga yung pagsasakripisyo, pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani? Kaya nga tulad na sinabi ko mga kababayan, kung nabubuhay lang po ngayon si Gato C. Rizal, kung nabubuhay lamang ngayon si Andres Bonifacio, kung buhay lamang ngayon yung mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga dugo, buhay para sa bansang ito, malamang iisa lang po ang naiisip kong sasabihin nila kay Marcoleta. Isa kang traidor. At dapat, dahil yan po ang ginagawa ni Marcoleta, yan po dapat ang ibansag natin sa kanya. Isang Chinador na traidor na pinapasahod ng mga Pilipino. Kaya sa iyo Marcoleta, kung nakikinig ka man, isa lang ang masasabi ko sa iyo.
kung gaano ka kulubot yung pagmumukha mo. Siya namang kasing kapal ng kasamaan mo. Ha? Kung gaano kaputi ang sinusuot mo, siya namang itim ng kaluluwa mo at ng anino mo. Hindi ka ba nahiya, Senador Marcoleta? Ha? Hindi ka ba nahiya na magmula sa sapatos mo, sa kinakain mo, magmula sa magagarang sasakyan mo, magmula sa magandang bahay mo, nagmula sa pera ng taong bayan na niloloko mo? Ang tanong ko lang sa'yo, Senador Marcoleta, Pilipino ka ba talaga o Chino ka? Dahil bakit parang mas mahalaga pa sa'yo? Ha? Mas mahalaga pa sa'yo na maibigay sa bansang China yung Kalayaan Island Group. Tapos ngayon pag nabuking ka, galit sa'yo mga Pilipino, yung mga senador na nakikipaglaban para sa bansang ito, babaliktarin mo. Ha? Mahusay ka talaga, Mr. Senador Marcoleta. Isa kang tusong senador. Walang makakatalo sa pagiging sinungaling mo. Walang makakatalo sa pagiging tolongges mo. Sa totoo lang. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo, Mr. Marcoleta, na kapag ikaw ay napunta sa Senado, kung anong nangyari sa iyo doon sa Kamara, siyang mangyayari sa iyo dyan sa Senado. Kaya wag ka magtaka kung bakit pati ang Senado isusuka ka na balang araw. Ha? Sa Kamara, hindi ka na umubra. Sinusuka ka na ng mga congressman dahil napakayabang mo. Ha? Ngayon, huwag ka magtaka kung bakit pati ang mga senador isusuka ka na rin. Dahil ikaw ang pinakawalang kwentang senador na nakita ko, nalaman ko, natuklasan ko. Yan ang katotohanan, Mr. Marcoleta. Sa ating mga kababayan, isa lang pong masasabi ko, kung gusto po natin na manatiling sa atin ang bansang ito o yung ilang mga teritoryo ng bansang ito, kinakailangan po mga kababayan na wag na tayong bumoto pa. Huwag na nating hayaan pa na magkaroon tayo ng mga senador na kung saan ay hindi naman talaga para sa mga Pilipino. Dapat ang ilagay natin ay yung mga senador na ang kanilang puso at diwa, yung kanilang serbisyo ay para lang sa mga Pilipino, huwag sa mga Chino. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.